Hi guys and welcome sa ating channel. So, ngayon pag-uusapan natin kung gaano ba talaga kasimple at kadali at kamura yung pag-transfer of ownership. So, ito hindi ko to sasabihin sa inyo based kung saan lang, no. Ito ay based on experience po. So, bigyan ko lang kayo ng little history about sa kotse ko, no. So, ito ay repossessed car from the bank. Ibibigay ko sa inyo yung step-by-step process. Paano ba mula dun sa pag release or cancellation of chattel mortgage hanggang sa pag transfer sa LTO. And mind you guys, itong proseso na to nakuha ko lang ng 3 days, lahat-lahat na yon. Okay? And take note, gumastos po tayo ng wala pang 2,000 piso. So noong unang ginawa ko, nagtanong ako sa Facebook, may mga nag-a-assist online. Sabi nila, take note guys ha, 12,000 yung hinihingi sa akin. Ganun daw kamahal at saka ma-hassle daw yung proseso. So ang ginawa ko, nagtry ako kahit punong-puno ako ng doubt sa isip ko kasi nga syempre wala naman akong karanasan sa pagta-transfer of ownership. So ang una kong ginawa since repossessed itong car na to, ay nagpunta tayo sa Registry of Deeds sa Calamba. Kasi doon naka-assign yung Registry of Deeds nitong sasakyan na to. And then, ang ginawa ko, pinakancel ko yung chattel mortgage. Okay? So, nagumastos ako dyan guys ng 786 pesos. Now, nakuha ko siya nung paglakad ko first day. Nakuha ko siya after 3 days. So, naghintay ako ng 3 araw. After kong makuha yung chattel mortgage ko o yung release of chattel mortgage, pumunta na agad ako sa PNP HPG dyan sa may Camp Vicente Lim sa may Calamba. Now, paano mo malalaman kung nasa tamang PNP HPG satellite station or office ka? As long as yung LTO na pagpoprosesohan mo ng transfer of ownership ay sakop yung PNP HPG office na pupuntahan mo, pwede po yun. Ibig sabihin, kung ikaw ay magpoproseso sa kahit anong branch ng LTO within Region 4A, kailangan yung HPG station or yung PNP HPG station na pupuntahan mo ay sakop or under the jurisdiction ng Region 4A. And yung Calamba PNP HPG sa Camp Vicente Lim ay of course within Region 4A. Halimbawa, ang satellite station na pupuntahan nyo is Camp Vicente Lim. And then, naisip nyo, dun kayo magpoproseso sa Cavite. Pwede rin po yun. Dahil syempre, ang Cavite is part of Calabarzon or Region 4A. So, sa madaling salita, nagpunta tayo sa PNP HPG sa may Camp Vicente Lim. 1 day process lang. And then, binayaran ko is 800 pesos kasama na yung bigay ko dun sa nag-stencil. Hindi naman required yun, pero syempre, nagbigay na rin ako dahil paano lang, parang pa merienda, pa soft drink. So, nakagastos tayo ng 800 pesos sa PNP HPG. After 1 day, kinabukasan nakuha ko na yung clearance. Napakadali guys. Hindi ko akalain na ganun pala kadali kumuha ng HPG clearance. So, ano ba yung dadalihin mo sa PNP HPG para nang sa ganun makakuha ka ng clearance? Well, in my case, kasi since repossessed to, yung lahat ng binigay ng bangko na mga dokumento, kasama yung court order, lahat ng dokumento na binigay ng bangko, kasama yung ORCR na original, at saka photocopy ng ORCR, photocopy ng deed of sale, okay? Basta yung mga relevant information at relevant na documents, ipa-photocopy nyo na yung tigda-dalawa. Para nang sa ganun, pagdating doon, kinailangan yung mga dokumento na yon, hindi na kayo maghahagilap ng photocopy center. Okay, so mas maganda kung nandun na lahat, na photocopy nyo na para wala nang hassle sa part nyo. Okay, so sa madaling salita, pag kompleto yung dokumento mo, sa PNP HPG, napakadali lang guys na proseso. Okay, so so after ko doon sa PNP HPG, in-stencilan na, okay, yung sasakyan
tapos binalik yung dokumento dun sa nagpo-proseso sa PNP HPG. And then nagpicture lang kasama yung hepe ata yun. Okay, pinicturean ako kasama yung hepe tsaka yung sasakyan. Okay. Pagkatapos nun, kinabukasan sabi sa akin bumalik daw ako. After that day, kinabukasan nakuha ko na po yung PNP HPG clearance. Okay? Hindi kayo makakapag-transfer ng ownership lalo na kapag ka-repossessed yung car nyo kung hindi nyo pa na kukuha yung release of chattel mortgage sa Registry of Deeds. So ang ginawa ko, bago pa ako pumunta ng PNP HPG, pina-cancel ko muna yung chattel mortgage sa Registry of Deeds. So unahin nyo yun para wala na kayong hassle. So kapag ka meron na kayo nun nung cancellation of chattel mortgage tsaka yung PNP HPG clearance, pwede na kayong dumiretso sa LTO. Guys, gaano katagal magproseso ng transfer of ownership sa LTO? Napakabilis lang. Gaano kabilis? Half day lang. Half day ko lang siya nakuha. Now, disclaimer, paano magiging half day? Magiging half day lang yung proseso kung lahat ng dokumento original ay nasa iyo. Okay? Ibig sabihin, kapag kompleto yung dokumentos mo, half day lang talaga. Half day lang. Ang bilis-bilis ng magproseso ng LTO ngayon. Now, pumunta ako dun sa LTO Calamba. Dala ko na lahat ng dokumento, Registry of Deeds, tapos yung PNP HPG clearance, and then yung mga dokumento na binigay ng bangko, including yung original na ORCR, okay, tapos yung mga deed of sale bago pa yan na ipagbenta sa akin ng dealer. Okay, so lahat yon in-inspection muna nung sa front desk. Okay, and then after nun, pinapunta na agad ako sa window I sa records unit nila. In-analyze kung tama ba yung mga dokumento, kung kumpleto ba yung mga dokumento. Okay? Nung nakita niya na kumpleto na, sabi sa akin maghintay ka na sa releasing ng documents. Ganun lang kabilis, guys. So I waited for 3 hours. 3 hours. Pagkadating ko doon, I waited for 3 hours after nilang ma-analyze yung mga dokumentos. And then after 3 hours, tinawag na ako sa cashier. And then sa cashier, binigay na sa akin yung babayaran ko na 100 plus para dun sa cancellation of chattel mortgage, and then another 260 para naman dun sa mismong transfer na ng ownership. So kapag ka pala meron kang hindi mo agad na transfer yung sasakyan mo sa pangalan mo after a certain year or number of years na na-execute na yung deed of sale, dun ka magkaka-penalty. Pero yung penalty, guys, is napaka-minimal lang, 100 plus lang. Okay? So sa madaling salita, sa LTO, guys, gumastos ako ng 370 pesos lang. Okay? 370 pesos lang. Ganon kadali. Kung susumahin natin, kung hindi natin sasama yung mga waiting time, sa Registry of Deeds 1 day, sa PNP HPG 1 day process, tapos sa LTO transfer of ownership half day process. Sa LTO Calamba na kung saan ako nagpunta, napakabilis lang nila, tapos konti lang yung tao. Hindi ko lang alam ito na experience ko to, half day process lang talaga, napakakonti lang ng tao. So I spent 2.5 days, guys, promise. Kung hindi natin sasama yung waiting time, 2.5 days na-transfer ko na yung ownership sa pangalan ko. And ang maganda doon, pagtingin ko sa LTMS portal, nandun na yung sasakyan. Ibig sabihin, nakapangalan na talaga sa akin. Legit. So ito yung kagandahan pag ikaw mismo yung yung naglakad ng papeles mo. Alam mong legit. Hindi ka na, with all due respect doon sa mga nag-a-assist sa atin, yung mga online assist na mahal talaga. Pagka ikaw yung mismong nagproseso ng papeles mo, talagang siguradong legit. Sigurado ka na legit yung makukuha mo ng dokumento. Okay? So, 2.5 days processing time. Magkano po?
lahat-lahat ng nagastos ko. Syempre hindi na natin isasama yung mga gasolina, yung mga kung ano man, yung mismong sa cashier lang na binayaran natin. So sa Registry of Deeds nagbayad ako ng 786. Okay? Tapos sa HPG nagbayad ako ng 800. So 1,586. Tapos gumastos ako ng 360. Okay, doon sa LTO. Lahat na 'yon ha. So pumatak ng wala pang 2,000. Okay, yung nagastos ko lahat-lahat na 'yon within the processing period na ginawa natin. So, ang tanong, worth it ba yung 12K na ibabayad mo dun sa, kasi ito sa totoo lang, meron po ako nakausap, 12K ang hinihingi sa akin, 6K daw ang proseso nila sa HPG at 6K sa LTO. Grabe guys. So kung hindi pala ako nagpunta doon mismo, hindi ko malalaman na ganun lang pala kasimple, ganun lang kadali, at ganun lang kamura ang magagastos mo sa transfer of ownership. Napakadali na ngayon guys ha. Hindi ako hindi ko pinopromote yung LTO kung ano man, dahil wala naman tayong mapapala kung i-promote natin. Pero ang sinasabi po natin dito is, kung ikaw pala sa sarili mo mismo yung magpoproseso ng papel mo, napakadali, napakamura ng mga gastos mo. So yun lang guys, I hope nakatulong po ako. Kung meron po kayong mga tanong dyan, i-comment nyo lang po sa comment section. Talagang anuhin po natin yan, sasagutin po natin yan. Dahil gusto ko rin po makatulong. Nalaman ko po na kapag pala ikaw yung magpoproseso mismo ng papel mo, hindi ka na pala gagastos ng malaki. At napakadali lang pala ng proseso. Okay, so again, 2.5 days na processing time. Wala pang 2,000 po ang aking nagastos sa lahat na po yan. Ako po may Registry of Deeds pa ako. Paano pa yung mga wala, yung mga hindi naman repossessed yung kanilang sasakyan. So mas mura po yung magagastos nyo. So I hope nakatulong po tayo, and see you on our next video. Sana po mag-subscribe po tayo para na sa ganun mas maging updated pa po kayo sa mga susunod pa po nating mga videos. Maraming salamat po, and God bless you. Bye!